Wait. Sana mga mens makisama ang internet. Kasi minsan nagluluko mga mentor. So play lang. So once again, amazing morning mga mens. So ano tayo, magjo-journey ako pero later on along na binabagsak ko, syempre iano ko rin ang mga experience ko before and habang nandito tayo sa Pilipinas. So tulad ng sabi ni Mentor Bernadette, yes, tayo ay sa mga hindi po nakakakilala sa akin, paki-type 2 po sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin or hindi pa po napakinggan ano yung background natin. Paki-type 2 mga mens, kung meron pa mga mentors. Meron ba mga mens? Ay, Mentor Shirley naman, niloloko mo ako. Sige na nga. Anyways, so yes, 30 years old tayo, pero halos kalahati ng buhay ko ay sa abroad natin in-spend. So 18 years tayong OFW dito sa Rome, Italy. Wala tayong background sa any kind of business. It's my first time multi-level marketing experience dito sa IM Worldwide at saka sa mga may bago po mga mens. Paki-type 3 sa mga may bago, yung mga 2 months below or 3 months below, meron po ba? Or let's say, sabihin natin, sige, 6 months. 6 months below, meron po ba mga mentors? Or lahat dito ay matatagal na po, mga mens? Okay, so anyway, kung katulad ko po no, na bago, meron daw. Huwag po kayong mahiya mga mens na mag-type. Alam niyo mga mentors, yung pag-chat pa lang, isa pang yung stepping stone na para lumabas ka sa comfort zone. So, mga mentors sa pag-chat pa lang, nahiya na kayo. What more pa kung magsasalita, mga mens? So, please lang, kasi syempre gusto ko din makilala kung sino mga bago dito sa Love, Health, and Wealthy. Mga mens, ha? Hindi ako nangangain, don't worry. So, di pa naka-plug din yung bagong gear ko. Sige, sige, Tita Mens, wait lang natin, don't worry. Hahabaan ko mga mens para hintayin ko sila. Joke lang. So, ayan, yes, wala po tayong experience, pero hindi po yun dahilan para hindi tayo mag-join dito. So, kaya kung ikaw po, wala kang experience, wag niyo pong gawin excuse yan. Kasi along the way, matututunan mo naman eh. Para din yan kung nag-aaral tayo, di ba, nung first time natin mag-aaral, hindi naman tayo marunong magsulat, marunong magbasa. Pero along the way, natutunan din natin. So dito din ganun ang mangyayari. Ang maganda lang kasi dito, habang inaaral mo, at the same time, pwede ka nang kumita. Ayaw nyo po yun, mga mens. Yun ang masarap na meron dito sa IM Worldwide. So quick background lang. Yes, we are born and raised sa Rome, Italy. Pinanganak po tayo sa Italy. Masarap lang siya pakinggan, pero hindi siya maganda, mga mens. Hindi maganda yung experience na meron sa abroad. Especially ako, na ipinanganak doon. So, ang nangyayari, pag bata ka pa kasi, kung ano yung nakikita mo, yun na ang naitatanim na sa mindset natin. Yun ang nagiging mindset natin. So, anong na-program sa akin? So, ang akala ko, ang pag-a-abroad, yun ang maganda upang pwede kang kumita. Yun kasi ang nakikita ko sa mga magulang ko. So, yun na ang tumatak sa isip ko na, sige, paglaki ko, magtratrabaho din ako dito sa abroad. Kasi yun ang nakita ko nung maliit pa ako. Pero, dahil mahirap nung mga panahon na yon na magtrabaho na may mga anak, ang nangyari, inuwi po kami ng aming mga magulang. So, kapatid ko po si Mentor Mark, so kasama din po natin dito sa IM Worldwide. Pero, nung umuwi kasi kami, ang akala ko magbabakasyon lang kami. Pero the saddest part, mga mentors, yung akala ko na magbabakasyon lang, all of the sudden, iiwan pala kami. At ito yung change environment na sinasabi ko. Kasi syempre, iba yung culture na meron sa Europe, at iba din kasi ang culture na meron pag sa Asian countries. Pero wala akong choice. Bata pa ako, hindi pa naman ako pwede mag-decide para sa sarili ko. At ito yung hindi din maganda pag ikaw ay pag magulang mo ay OFW. Kasi iiwan ka nila para din sa future mo. Pero ito naman yung kapalit, sakripisyo nga, na hindi mo makasama ang mga mahal mo sa buhay. Meron po ba dito na nasa ibang bansa? Maliban kay Mentor Ann, Mentor Aline, Mentor Jenny Jane at Mentor Melanie, kasi sila ang alam ko nasa ibang bansa. Meron po bang iba?
Kung wala po, mga mentors, sa inyo po na hindi pa nakaka-experience ng pag-abroad, hindi po siya kasi masarap. Masarap lang pakinggan, masarap sa pandinig kasi nasa ibang bansa. Pero hindi nyo lang kasi alam kung anong experience ang nararanasan nila. Yung hindi mo makasama ang mga mahal mo sa buhay, during Christmas, during special events, hindi mo sila makasama. Di ba ang nakakalungkot? At ang pinaka nakakalungkot, yung hindi mo nasasaksiyan ang paglaki nila o ang pagtanda nila. At take note mga mentors, ang time ay hindi na ibabalik. Okay lang yung pera. Yung pera kinikita, pero yung oras hindi na ibabalik. Yun ang ano sa pag-a-abroad mga mentors. And moving forward, yes, nabing change environment, dito kailangan yung adapt. Kailangan mo na ano panibagong ano culture. So masasanay din tayo. And sila po ang mga deepest why natin. Siyempre ang aking mga magulang at kasama din ng aking kapatid at si Mentor Claude. Yes, sa hindi po nakakaalam, ang Mentor Claudine ay unstable ng ating net. Si Mentor Claudine po ay ano ko siya, hipag. So sila nyo, ipinanganak ako sa Italy, inuwi kami, pero August 2005, bumalik ako sa Italy, hindi na lang para magbakasyon. Andito na nagtrabaho tayo. Kasi yun ang alam ko na nasa abroad ang ang pag-aasenso, nasa abroad ang pagkakaroon ng malaking pera, pero pag ikaw pala mismo makakaranas na magtrabaho, hindi pala siya masarap. Sabi nga dito abroad, salitang masarap pakinggan, pero dyan mo di mararanasan ang paghihirap na di mo inaasahan. So kung ako tatanungin ko, anong gusto nyong hirap? Mahirap pero kasama mo mga mahal mo sa buhay, pero nahihirapan ka, pero nasa malayo ka. Wala kang yung nagsusupport sa'yo ng spiritually, morally, emotionally. Ang hirap kaya mga mentors. So, since nandito tayo nagtratrabaho, ang ano kasi dito, hindi mo hawak ang oras mo. Ang boss mo, kumbaga, once a week lang ang ang day off natin. So, ito yung mga old habits ko. Since pag ako may day off na, anong ginagawa ko? Para akong YOLO. You only live once. Andito ako, gala dito, labas doon. Tapos, ano pa, mahilig po tayo kumain. No wonder, kakita naman sa katawan mga mentors. And yes, nag-ano din tayo mga mentors. Mahilig din tayo pumunta sa mga pub. At as you can see, ever since, yes, kaibigan po na natin si Mother EA, si Mentor Rachel. So, bago pa sa IM, ito yung habit namin. Pero, alam nyo po, lahat nagbago dahil kay I Am Worldwide. Si Mentor Rachel, siya ang aking angel mentor at dahil niya lahat 360 na bago. September 80, 2020, yes, ano tayo, dito tayo nag-join. Pero alam nyo po ang mga mentors, kaya kung kayo po nakaka-experience, nare-reject kayo, ganito ko mga mens. Si Mentor Rachel, bago ako naka-join, ilang beses ko siya hindi pinansin. Nangangamusta siya, pero sinzone. So kung ikaw mga mens, nasisinzone kayo, pag ikaw hindi ka pinansin or ni-reject ka, it doesn't mean na period na, wala na. As long hindi ka blinablock yung tao, ipagpatuloy mo pa rin na mag-follow up. Kasi ganun yung nangyari sa amin ni Mentor Rachel. Hindi ko man agad siya pinansin, pero hindi sumuko sa akin. Twice nag-message siya, pero mahaba yung interval. Hanggang sa merong siyang pakulo, may prom. Tinanong ko, ano yan, sabi ko. So, dito lahat, history na. So, dahil dito, nag-join ako. Actually, kaya ako napag-join, hindi dahil sa products, nakita ko, alam nyo mga mentors, kung saan ako talaga na nagka-interest dahil sa Just for You. So mga mentors, don't expect na pag kayo nag-IBP, lahat maiintindihan nila. Hindi kasi lahat maintindihan nila. Basta ang importante kasi sa mga nakikinig pagdating sa opportunity,
magkano kikitain ko dyan, paano ako kumita dyan. At ako, doon ako nagka-interest sa Just For You. Actually, gold ang nagustuhan ko. Pero, bumalik ako, binalikan ko sa YouTube, inintindi ko ng mas mabuti, nakita ko yung okay pala ang Just For You. Pero since kulang tayo sa budget, nag-platinum lang muna tayo. Yung supposedly gold, na-upsell pa into platinum. At dahil dito, ito na tayo. So, syempre, sabi nga nila, kung sino nagpa-join sa'yo, siya ang may alam kung anong meron dito sa IM Worldwide. So, ang nangyari, lagi akong kinakausap ni Mentor Rachel, sabi niya gumawa ka ng prospect list. So, syempre, since kaibigan ko siya, nandun din na yung trust ko sa kanya at the same time, siya ng aking mentor. So, sinusunod ko kung anong sinasabi. Sinabi din kung ano yung mga magandang books na basahin, which is ang unang-una kong binasa is yung Rich Dad, Poor Dad at Cash Flow Quadrant. Pero alam nyo mga mens, hindi ko alam na yung pag-uusap namin lagi-lagi, mina-mindset na pala ako. Kaya mga mentors, kung ang mentor mo lagi kang tinatawagan, lagi kang mini-message, be grateful. Kasi tinutulungan ka na baguhin yung pananaw mo sa buhay, kung ano ka before, babaguhin niya 360 na maging isang negosyante mindset. Kasi syempre, bago tayo nag-IM, especially kung kayo po ay hindi pa sanay, wala kayong experience sa pagiging negosyante, syempre iba pa rin yung pananaw natin sa buhay. At dito lahat, no, so kung may mentors, ito rin nagsimula, kung dati hindi ako sanay makipag-usap habang nagtratrabaho, ginawan ko din ng paraan. Kung dati ang headset ko may wire, bumili ako ng wireless para habang nagtratrabaho ako, nakikinig ako ng training or at the same time kausap ko ang mentor ko. Dahil alam ko, dahil sa mga training, marami akong matututunan kung saan i-apply ko din dito sa negosyo na nasukan ko. Okay, mga mens? At dito nagsimula lahat. Siyempre, pag bagong join, hindi naman agad magkakaroon ka ng grupo. Type 4, kung sino gusto magkaroon ng group. Type 4, sino dito gusto magkaroon ng group? Meron po ba dito nag-vision na magkaroon ng malaking grupo, magkaroon ng team? Anyone po mga mens? Wala po gusto magkaroon ng grupo dito mga mens. Nag-unstable ba ako mga mens? Ayan. Mga mens, pakisabi kung okay ang kung mamensa ang internet ko kasi minsan nag-unstable po siya. Okay, so ayan si Mentor Bernadette, si Mentor, dalawang Bernadette, si Tali. So, mga mentors, don't expect na agad nagkakaroon ka ng grupo. Magsimula, at kung ikaw nag-iika ka pa ng maraming knowledge, makiusap ka sa mga nag-train ng sa training. So, mababago mo yung mindset mo, yung kanina mga sabi ko kanina mga mentors, habang nag-iisa ka, i-grab ang opportunity ng mag-gain ng maraming knowledge. Kasi kakailanganin mo din or gagamitin mo din yan na ipapasa sa magiging future team mo or sa magiging future na mga mentors o downlines mo. As you can see, nagsimula tayo mag-isa and napaka-importante mga mentors din na mamiso. Pag sinabing mamiso mga mentors, hindi ibig sabihin team EA lang. Kasi alam ko ano tayo, we are under Team EA. Pero hindi lang kasi tayo under Team EA. Under tayo ng Team Fearless, Team Wolves, Team Titans, Team Blast. Kaya mga mentors, wag kayong papayag na ang circle nyo ay dito lang sa Team EA. Wag mga mens.
try na mag-message mga ibang mentors. Huwag kang mahiya. Mens, pwede mamiso. Mens, nakaka-inspire ka. Mens, paano mo nagawa ang makahit ng Just for You? Paano ka nakakapag-build? Paano kayo namlamlayer? Especially sa inyo mga mentors na nandito sa Pilipinas na hindi bawal mamlayers. I-grab nyo mga mens. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon ng mamlayers. Kung sino nabibigyan ng chance, i-grab nyo mga mens. Kasi hindi po lahat may chance na magawa ang isang bagay. Okay mga mens? And next mga mentors, the law of association. Mga mens, iba ang offline sa online. Especially mga nasa Pilipinas. Medyo ano ako dito mga mens ha. Ano ako, fishbone approach lang mga mens. Itapon nyo kung ang alam nyo hindi necessary or hindi nyo kailangan. Kainin nyo naman ang laman kung saan alam nyo makakatulong sa inyo. And mga mens, kung medyo matatamaan tayo, huwag kang umilag mens ha. Ibig sabihin, you are aware that para sa'yo yan, mga mens, itong mga babagsak natin. Okay? So, mas malakas ang bentahan dyan sa Pinas, lalo na offline. Tama po. So, the law of association, mga mens, napaka-importante na i-associate mo ang sarili mo sa mga kapwa mentors. Hindi ay yung ano, mga mens, ha? Outside IM. Bakit, mens? Siyempre, mga mentors, yung mga wala sa IM, hindi nila alam yung sistema na meron tayo. Iba pa rin yung culture ng meron outside IM. Iba pa rin mag-isip ang mga nasa outside IM. Siyempre, baka mamaya sasabihin mo, grabe. 'Di ba minsan sinasabi natin na ano ba yung meron kasi isang mentor, hindi outside IM na sabi namin, sugurin mo ang lugar na yon. Alam nyo mga mens, ibang pagkaintindi nila. Sabi ko naman, hindi naman literal na susugurin namin. Alam nyo talagang seryoso siya. So mga mentors, huwag niyong maliitin yung sinasabi namin na pag makipag-associate kayo doon sa kapwa mentors nyo. Pero take note mga mentors ha, make it sure na yung kina-associate nyo and tutulungan ka na iangat. Baka naman, yes ka, nasa IM din pero todo nega naman. Mamaya naghihilaan na pala kayo pababa. Mamaya, you are in a state of emotion, hindi pala okay ang emotion mo. Tapos lumapit ka pa sa isang mentor na hindi rin pala okay ang mindset niya. Patay tayo diyan mga mentors. Wala na. Instead na umaangat na kayo sa isa't isa, ay hilahan na kayo pababa. Ano mangyayari? Kumusta ang pangarap mo niyan? Ang alam ko, kaya kayo nandito sa I Am Worldwide kasi meron kang nakita, meron kang na vision. So, make it sure mga mentors, mag-ingat kayo sa kausap nyo, sa mga pinapakinggan nyo, kung sino kinakasama mo. Lagi mong tatanungin, nakakatulong ba siya para sa future ko? Nakakatulong ba ito para maangat ako dito sa I Am Worldwide? Kayo po mag-a-assess sa sarili nyo. Kayo po nakakaalam kung yung mga nakakasama nyo, yung environment nyo ay nakakatulong sa inyo. Pero paano yan, mens? Asawa ko. Nega, alang Kungaling. anya DJ May mens. ka-girls mo kung five. So, ayan. So, paano yan kung yung asawa mo, nega, mens, alangan hihiwalayan ko? Hindi naman mga mens. Pero, eto rin, kailangan matuto kayo na i-balance. Hindi porket na hindi okay yung environment ng asawa mo, ay magpapanega ka din. Kundi, ipaintindi mo kung anong meron sa IM. Or sa mga nagninega sa inyo, especially kung malapit sa iyo, family mo, i-involve mo sila. Baka mamaya hindi mo siya ini-involve. Iparamdam mo na he belongs sa I Am Worldwide. Kasi
Useless na sabi mo, itong ginagawa ko para dito sa family natin. Iba kasi sa sinasabi sa pinaparamdam. Take note mga mens ha, iba sa sinasabi at sa pinaparamdam. Iba yung sinasabi at sa ini-involve. Kaya lagi nyo i-involve ang mga mahal nyo sa buhay. Iparamdam nyo mga mens. Kasi baka mamaya, ang nararamdaman ng mga mahal nyo sa buhay ay etchepwera pala sila. Baka mamaya pinaparamdam nyo na wala silang silbi. Huwag mga mens. Okay? So napaka-importante the law of association. Kung saan nakikita nyo dito, since pwede ng offline, inaano natin. Pag mayroong mga gathering, grab natin. Mens, bakit kailangan sa mga gathering? Unang-una kasi nagbabaliwang kayo dyan. Pangalawa, nakikita mo na adapt mo din kung paano sila mag-isip, paano sila, paano yung action nila. And at the same time kasi, dyan din yung way para mamiso ka o makapagtanong ka din kung ano yung mga ginagawa nila or yung sinasabi nila na work ethics, mga mens. And syempre mga mentors, once kasi na every time training ka, nakiki-associate ka, syempre nagsimula ka mag-isa, unti-unti, ayan na yung building stage. Syempre, hindi naman habang buhay, ano ka na lang, nagtre-training. Kailangan mo din gumawa ng action. Magkaroon ka na ng mga pay-ins, yung mga pay-ins mo, nagkaroon na rin ng mga pay-ins, kung saan, dito na nagsisimula na yung nag-isa ka, naging dalawa na kayo, tatlo. So, ano mangyayari? Yung mga nag-gain mong knowledge, ina-attend mong training, dito yung nakikita mo, kailangan ipasa mo sa kanila. Kumbaga, ipasa mo ang mata mo sa kanila para makita din nila kung ano yung nakita mo dito sa I Am Worldwide. Hindi pwede ikaw lang, mga mens. Pag sinabing building nga dito, turuan mo mga downlines mo na gawin motion and eventually, dahil sa pagbibuilding, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng mga struggles. So, sabi nga dito, embrace the struggle and make you stronger. It won't last forever. Mga pagsubok na dumadating sa akin, hindi ibig sabihin malas. Hindi ibig sabihin problema. Ang mga pagsubok na dumadating sa akin, ito ay test para tayo mas lalo. Di ba mga mentors, pag may problema, pag na-solve mo, anong meron? Di ba sabi mo, grabe, nakayo ko. Di ba parang mas lalo ka nagiging strong? So mga mentors, be always grateful kung may mga problema. Bakit? Dahil diyan ka sinusubok para maging matatag. And sabi nga dito, your hardest times often lead to the greatest moment of your life. Keep the faith, it will all be worth it till the end. Minsan kasi, pag nagkakaroon tayo ng problema, nawawala din yung pananampalataya natin. Mga mens, pag meron tayong problema, yes, it's normal na makikausapin natin mga mentors natin, mga mahal natin sa buhay, pero ang number one, mga mens, yung communication with the Lord. Yun ang wag mawala, mga mens. So as you can see, mga mentors, mens, anong entra itong mga pera na to? Alam niyo mga mentors, 2 months pa lang ako dito. 2 months. So, akala ko okay na, smooth na. Siyempre, nag-join tayo ng training, nakikipag-associate tayo. Dumating ang time na nagkaroon ng promo. So, promo, pero at the same time, dito ko natutunan kung paano mag-balance ng emotion. Why? At the same time, si Mentor Rachel, ang aking angel mentor, nag-message. Marie, bad news. Siyempre, ako kinabahan. Anong meron? So, it was my first time, November 2020, na magpa-ship ako ng product sa Italy. And at the same time, itong date na to, hindi ko makakalimutan, November 11, it was promo. So, promo, kailangan hataw. Tama? Kasi 2 days promo lang yan o 3 days promo, kailangan hataw. Pero at the same time, bad news. Sabihan ka ba ng mentor mo,
mari nasunugan products. Ang worth yun ay more than ng platinum na package. Nandun yung mga products na galing Pilipinas. So, anong tendency mga mens? Anong tendency mga mens? Di ba, ano ka na dyan? Malulungkot ka. Hindi, syempre na nag-invest ka na wala yung products mo. Pero same time, andyan ang promo. So, anong nangyari mga mens? Isinet aside ko muna yung emotion ko dahil sa nasunugan ako ng product. Nag-focus ako sa promo. Kasi mga mentors, kung tumutok lang ako sa problema, anong mangyayari? Wala. Nagsasayang ako ng oras na nagiging emotional, at the same time, nandyan yung promo. Kung alam mo na pag nagkakaroon ka ng pay-in, marami kang matutulungan, magkakaroon ka pa ng income. At dahil dito, glory to God, dahil din sa kaka-attend ng training, dito din natin natutunan kung paano mag-handle ng emosyon. Kaya mga mentors, pag tayo po, which is normal lang naman mga mentors, lahat tayo may problema. Huwag na huwag natin idamay ang problema sa negosyo. Kasi yan ang magpapabagal sa'yo, yan ang hihilas sa'yo pababa. Kita nyo mga mentors, mga negosyante, kita nyo mga mentors, nakikita nyo ba yung mga yan na nalungkot? Hindi mga mens. Kasi lahat tayo, meron tayong silent battle. Pero hindi lang natin yan pinapakita. Nagsabay-sabay kami ng struggle namin, mentor. Grabe yung challenge. Yes, grabe talaga yung mga products. Pero yun yung reason para huminto ako at hindi na nagpatuloy. Kaya mga mentors, napakalaking factor talaga na uma-attend ka ng training, nakikinig ka sa mentor mo, nakikipag-associate ka sa sa mga mentors kasi dahil dito nahuhubog ka and at the same time nagiging matatag ka at doon ka din matututo kung paano ka humandle ng emotion, paano ka makipagbagay sa mga tao. Bagay nangyayari and it's blessing. Okay? And ito tayo. Ako mga mentors, ako mens. Alam niyo mga mentors, point na medyo nang hinana ko ng why? Mas nauna ako na nag-join kila mentor Aline. Pero ang nangyari, ang bilis nila. So ang wanan, pero ko na wag Ayan mga mentors, no? Just hold on. Just hold on. Babalik po siya. Babalik po siya. Back to you, Mentor Mari. back mga mens. Yes, sorry po mga mentor. Sorry po talaga. Grabe. Men, umpisa ka dun sa ano, sa pag-join mo na So, nauna kami. Okay. yes, man. Thank you. Yes, yes. So, pagdating sa struggles kasi to set in, una ko sa kanila, mga mens. Ko sa kanila. Pero, ang bilis nila. Kaya tingin ako na naging medyo emotional tayo. Bakit ganun? Bakit nauna ako, pero ang bilis nila? Doon ko akin na wag mong tignan ang result or yung face na meron ng mga kasama mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Kasi bawat tao merong face, may proseso. Yung natutunan ko mga mentors, kung ikaw katulad ko na medyo mabagal, okay lang. Ang tuloy-tuloy ka. Pero, hindi ibig sabihin tuloy-tuloy lang. Kailangan may action. Kasi baka mamaya, ang taga, wala ka result. Ibig sabihin, may mali. Minsan kasi, kaya hindi tayo agad nakukuha mga result natin, mga goal natin. Kasi there is something wrong with us na tinias itama.
Kasi minsan, bakit ko na ginagawa ko naman lahat, pero bakit wala pa rin? Maybe there's some kailangan i-assess at kailangan, ang hirap naman na hindi ka pa ready, anong mangyayari? Mami-mismanage mo din sa'yo. So, yung much better na ang kasat pero once ready ka na, ibibigay na, mawawala. Bago ko ma-experience ang isang bagay. So, dahil Wala na naman. Sige, sige lang ha. Babalik po siya. Talagang kayo dyan sa Pilipinas, nakaka-relate kayo sa hirap ng ano, ng connection na nandyan naman po. Kapit lang, Mentor Mari. Kapit lang. fact, mga mens. So, yan mga mentors. Kaya okay lang kung mabagal kayo. Pero, make it sure na may ginagawa kayo. Kasi minsan baka mamaya, ang ginagawa nyo sa IM Worldwide, yes, uma-attend kayo lagi. Pero minsan kasi parang comfort zone na rin natin ng training kasi alam mo parang nakaka-inspire, nakaka-motivate. Pero hindi lang sapat kasi ang training mga mentors. And yes, mabagal tayo. Pero eventually, dahil nag-in-apply natin, yung mga natutuntan natin, napasal naman na tayo sa mga top. And yes, mga mentors, ito yung pinakamasarap, yung bonus. Pakisabi po, bonus na unlimited. Nandiyan din si Tita Lynn eh. Siya ang Jade, ano natin eh. Ang Queen Jade natin. So, totoo kasi yung unlimited. Kasi, na-experience po natin na in just 1 month, na-hit po natin ang 3 times just for you gold. So, ang sarap, no? Beses ka na, no? 3 beses ka mag-click ng 4 na gold. So, 12 na gold yon ang katumbas 120,000. Mabagal man, okay lang. As long ginagawa mo, mahihit mo ang gusto mo, ini-aim mo. And glory to God, hindi man agad binigay kasi kinailangan pa natin dumaan sa tamang proseso, kailangan pa natin mahubog, at ayan, naging suffer na tayo. Pero, pag sinabing nag-suffer ka, ito din mga mentors ha, minsan kasi ito din naging ano, naging maling mindset ko. Kasi pinupush ako ng mentor ko na mag-suffer ka na. Ang lagi kong sinasabi, kana mens pag may kasama na, pag may grupo na ako. At it will very, very wrong. Kasi hindi ka Kunting patience lang po. Babalik din po siya. Ayan. Yeah, mahina talaga. Okay. naiiyak na ako mga mens. Ayoko na. How can I Ang help, hirap. Mens? How can I help? Okay lang, mens. Medyo ano lang talaga ngayon ang wifi namin. Naulan So, pa ba? medyo pangit nga pa na. Kung ano mga mens, try ko mag-off cam para mas maano siguro mas maano ang O, try wifi. lang natin, Mens. Off Try cam. ko mga mens pasensya na mga mens. Sorry, sorry talaga. Paano lang mga Sige. mens, pakukus ulit mga mens. Ay, teka lang. Teka lang.
Pwede ba ako? Teka lang, tignan ko kapag mako-host kita. No, si Mensaan lang. Mentor Makakapag, yan. makakapag co-host sa'yo, nasa biyahe na. Ayun na nga. Hinaus na lang ako. Wait Uh, lang po, uh, mga. Teka lang. Ayun na, wala na si Mentor on. Wait, ako post mga memes. Teka Wait, lang. Tignan ko, Mens, paano kita may co-host. Hindi kita may co-host. Co-host lang kasi ako eh. yes, Siya yung may. host. Mm-mm. Tawagan ko na si Mentor and Ako na lang. host niya ako, tita. Sis, pako, pako-host po. Thank you po. Natawagan mo na, nak? Yes po, Okay, tita. okay. Nasa ano daw po kasi, tita? Nasa, nasa dentist ata. Magpapabakuna yung bata. Ayun na nga po. Alam mga mensa, huwag niyo kong isumpa, mensa. Never, never. At ako nahiya na talaga. Ang hirap ng ganito. Diyos ko po. Ah, Saan na? Richard Ben is the host now. Okay. Okay Mensa. na? Hindi pa po. Ayun na nga. Ayun. Mag-off cam na ako mga mensa. Hoping na hindi nakakainin ng ano, net natin. Okay. Balik Thank ako you, Med. mga mens. Ayan. So, yun ang sabi ko mga mentors kanina na syempre pag dun, yun yung naging ano, wrong mindset ako noon. Ang akala ko kasi na mas mabilis na makapag-hit ng sapphire, tsaka na lang ako mag-hit mens, mag-rank up pag may grupo na ako. Pero very wrong mga mens. Kasi tsaka ka na lang magkakaroon talaga ng grupo pag mag-hit ka ng rank up. Sino po dito ang hindi pa nakahit ng rank up? Paki-type 1 po, mga mens. Sino po dito ang hindi pa rank up? Paki-type 1, mga mens. Kasi ang alam ko, sa healthy and wealthy, ano eh, aba, walang nagta-type. Mentor Bernadette, Mentor Maricon. Andiyan ba si Mentor Ivy? O wala? I miss you, Miss Mentor Ivy. So, okay. So, mga mentors, huwag nyo pong gawin, ano, na mens, tsaka na lang ako mag-hit pag may team na ako. Hindi mga mens. Alam nyo, tsaka na kayo talaga magkakaroon ng grupo pag nag-rank up kayo. At pag nag-rank up kayo, doon din kayo magkakaroon ng income. Pero it doesn't mean mga mentors na porket rank up ka kayo, biglang magkakaroon kayo ng big team. Kasi, minsan, yung inaasahan mo na stay yung kasama mo na nagbabaliwan nung simula, hindi lahat stay. Meron kasi na may mga iba sa simula, andun yung excitement, pero along the process kasi, dito sa IM Worldwide, may journey tayong pagdadaanan, may proseso. There are times na mga iba, ang ine-expect kasi nila, saya-saya, okay na sa simula, pero, dadating din yung point na, ay, ganito pala. But don't worry, kasi sabi nga dito, for many are called, but few are chosen. Dito mo din makikita kung sino mag stay siya yung makakasama mo hanggang huli. Ibig sabihin, kahit anong pagsubok na dadating, makikita mo na siya ang mag stay hanggang huli. Ito yung tinatawag na filtering. Okay lang kung iilang kayo, pero ang importante mga mentors, ikaw ang wag mawala. Mawala kayong lahat, wag lang. Mawala silang lahat, wag lang ikaw. Bakit mens? Kasi unang-una, nag-join ka dito dahil meron kang nakita. Meron kang na-vision. Pangalawa, along the way, meron ng mga tao na nag-join dahil nagtiwala sila sa'yo. Nandun na tayo mga mens. Pangatlo, hindi kasi lahat mag stay. Pero paano pag naisipan nila bumalik at nawala ka? Sino ang babalikan nila? Sino ang babalikan nila pag ikaw
na tinulungan mo sila mag-join dahil pinakitaan mo sila, pwede mabago ditong buhay mo. Pwede kumita dito. Nagkaroon lang sila ng problema na wala. Tapos pagbalik nila, nawala ka. Siyempre, akala ko ba tutulungan niya ako? Ba't nawala? Kaya mga mentors, minsan, it's not only about you. It's about sa mga natutulungan mo din at matutulungan mo pa. Okay, mga mens? So, it was my journey nung mag-suffer tayo. Pero, meron akong mga key points, mga mens. Mabilis lang ako mag-training, mga mens. Ang nagde-delay lang sa akin talaga itong pagwala-wala ng internet, mga mens. So, ito mga mentors, konting key points na if ano ko sa inyo na natutunan ko offline, online, and offline. Bakit, Mentor Jenny Jean, iiwan mo na ako dito? Joke lang. Sige, Mentor Jen, baka, I know, Friday ngayon eh. Sa Europe may trabaho. So, may konting key points lang tayo, mga mentors, ha? Your leaders will become your deepest why eventually. Okay, unang-una, mga mentors, pag nandito ka na sa I Am Worldwide, grabe lang. Kung sa outside I Am Worldwide, you are just an ordinary person. Dito sa I Am Worldwide, magiging isang extraordinary. Mens, paano ka magiging isang extraordinary? Unang-una, 360, mababago ang mindset mo. Kung yung dati, yung 100,000 outside IM, parang ang hirap mong isipin na magkakaroon ka dito, milyon, normal na lang napapakinggan. Tama? Normal din na nakakakita ka ng sports car. Which is sa mga naka-attend ng mga events, na alam ko na experience nyo mga mentors na sumakay, mag-picture, and so on and so forth. Sa labas, kahit ang mga mayayaman, hindi sila basta-basta nakakalabas ng mga sports car. Pero dito, posible. Maglabas ka ng worth 50,000 house, 50 million house and lot, posible. Kaya, napaka-bless mo na nandito ka sa I Am Worldwide. And hindi lang yun, ito ang pinaka-priceless. Hindi lang kasi negosyong pinag-uusapan dati dito, kundi yung personality mo, yung mababago ka in a better way, yung madedevelop ka. Yung kasi dito na nalalabas na lalabas ka sa comfort zone. Yung mga ayaw mo gawin, yung mga dati mo hindi mo ginagawa, gagawin mo dito. Why? Kasi nakita mo na dito pwede mabagong buhay mo. Tama? Sino dito dating mahiyain? Paki-type 3. May mahiyain po ba dito na natatakot magsalita? Paki-type 3 po, mga mens. Yung kahit magmam lang ay takot na takot. Kahit sa pag-chat. Kasi kita ko kanina, sabi ko mag-type 1 lang, hirap na po kayo mag-type. So, yung pagta-type pa lang, mga mentors, lalo na kung ikaw hindi sanay, it's a good sign kasi lumalabas ka sa comfort zone mo. And at the same time, mga mentors, pag sinabing lumabas ka sa comfort zone, ito yung pag nagmamam ka. Or let's say, pag makikipag-usap ka sa tao, especially kung hindi ka sanay. Kasi ang negosyo natin is people business. Kailangan talaga natin mag-approach ng tao. Kailangan natin kumausap ng tao. Kailangan natin makisama sa tao. Hindi pwede sabihin na ganito ang ugali ko. No, mga mentors. Hindi yan uubra dito. Kasi dito, kailangan mong umadapt. Change in kung yung dating nasa outside IM ka, inas na, pag nandito ka sa IM world, mababago lahat. Culture, pananaw, mindset. So dito, kailangan matuto ka din umadapt, masanay. And eto, mga mentors. Pag sinabing self-growth, dito din mabibuild ang confidence mo. Paano? Mga mens, pag yung mentor mo, ina-assign ka na mag-host, speaker, yes ka lang ng yes. Or wag mo nang antayin, ikaw na mismo mag-present. Mens ako ng host, mens ako ng speaker. Kasi alam niyo, mga mentors, wag kayong mainis kung yung mentor mo sinasabihan ka or ina-assign ka. Be grateful. Why? Ibig sabihin, merong siyang nakitang potential sa'yo na gusto niyang ilabas. Be grateful kasi ang mentor mo, tinutulungan ka, hindi yan pinapagawa sa'yo dahil tinatamad.
Ang mentor mo magaling na yan. Alam niyo ba mga mentors, kung sino lagi nagsasalita, siya ang gagaling. Kasi practice makes permanent, hindi perfect. Sa kaka-practice mo, dahil sa experience, doon ka natututo mga mens. Kaya congratulations, kasi dito nakikita ko naman na talaga naman pinupush niyo yung sarili niyo na maging host, maging speaker. And at the same time, mga mentors, eto medyo ano na ako dito, mga mensa, nung mga event, especially Team Blast, bakit si Mentor Ivy lang ang meron? Nasaan ang rest? Alam niyo mga mentors, ang mga OFW, inggit na inggit sa mga nasa Pilipinas. Why? Kasi kayo ang may pagkakataon na maka-attend sa mga event, maka-attend sa mga gathering. Means, hindi gastos ang mga events and gathering. It's an investment. Kung nakakapaglabas ka ng pera sa mga gala, sa mga kain, delayed gratification muna tayo mga mens. Kasi yung pag-attend mo ng mga event, yung pag-attend mo ng mga gathering, investment yun kasi doon ka din makakakuha ng mga knowledge, wisdom, experience. Lalo na yung experience mga mens. Iba kasi. Ito yung pag-uwi ko ng Pilipinas, hindi siya madali mga mensa. Lalo na mga taga Ilocos, yung travel ka, Manila, Ilocos, Quezon, Manila, Ilocos, Quezon. Ganun yung route ko mga mens. Pero okay lang, pagod, puyat, okay lang. Kasi ito yung sinasabi natin na tanim now at ihaharvest mo din later on. Kasi mga mens, ba't kan sumali dito sa IM Worldwide? Para saan? Pakitype mga mens. Bakit ka sumali sa IM Worldwide? Anong reason mga mens? Diyos mio, Marimar, sensya po na wala ang internet ng mens. Okay lang, mens. Anong reason bakit ka sumali kay IM Worldwide? Pakitype mga mens. Gusto ko malaman mga mens. Kasi imposible na ba, tsaka, nag-join ka lang para wala lang. Trip ko lang. Sa mga hindi ko masyado ano dito, pwede ko malaman mga mens to have time and financial freedom. So, Mentor Maricon, ikaw mens, anong reason bakit sumali ka sa I Am Worldwide? Ayan na, magro-roll call ako ng names. Mens Maricon, pwede pa type mga mens kung anong reason. Mentor Shirley, time and financial freedom. Sino pa mga mens? Sino pa? Wala na mga mens. Anong dito sa IM Worldwide? Alam niyo mga mens, yung maliit na bagay pa lang to sa pag-attend ng training or pag ano, hindi niyo magawa. Paano pa yung mga mas malaking bagay kung saan nakakapagbigay ng time and financial freedom. Maliit pa lang na bagay ito mga mens comparing sa mga nagagawa ng mga top mentors. Dito din sila nagsimula mga mens sa maliit na bagay. Kaya napaka-importante, mga mens, na may mga gathering, kahit event lang, o mga mens, October 20, anniversary ng IM Worldwide. Sinong a-attend? Paki-type 4. May a-attend ba mga mens sa anniversary ng IM Worldwide? Kaya nyo mag-invest mga mens para maka-attend sa event ng IM Worldwide? Kasi mga mens, may barley naman eh. Mens, wala akong pambayad. Mens, may barley. Pwede kayo magbenta, mens. Habang mens, oh, may more than 1 month pa. Kung yun yung reason, dahil sa finance, o yun si barley, mga mens, oh. Makabenta lang kayo ng $5, 5,000 na yun. Iset aside yun na mens para sa anniversary ng IM Worldwide.
Dahil dito din ako, means, dahil sa experience, doon din kasi nabuboost doon din kasi nabuboost ang confident nyo. And mens, eto rin ha, kasi based on experience, ang mentor mo nandyan para i-guide kayo. Pero ang mentor mo, hindi po yan bangko. Sa una, okay lang. It's normal. Kasi sabi nila, invest to your downline. Pero hindi ibig sabihin, panghabang buhay, mag-i-invest ang mentor mo sa'yo. Eh, anong silbi pa nandito ka sa IM Worldwide kung nakadepend ka pa rin sa mentor mo? Ang nakasulat sa ID po natin, independent distributor. Hindi po dependent distributor, mga mens. Ba't ko sinasabi to? Kasi by experience din sa grupo ko. And syempre, ayoko din na ganon din nangyayari dito sa Love, Health, and Wealthy. Mga mens, ang mga mentors natin, tao din sila. Meron din silang mga pinagagastusan. Hindi po sila single, may family din. So mga mentors, i-maximize nyo na kayo nandito sa IM Worldwide. Di na po kayo bata na kaya mo niya magtrabaho. Di ba nagtratrabaho kayo para sa pamilya? Gamitin yung IM para sa pamilya, mga mens. Ang Lord, binigay sa iyo ang iWorldwide. It's a tool para sa iyo para makaahon sa kahirapan. Pero, hindi naman ibig sabihin, pag si Lord binigyan ka ng tool, lahat si Lord pa rin ang gagawa. Nakadepende na sa iyo sa action at effort. Kaya mga mens, pag yung mentor mo, pre-measure ka, i-treasure mo yan. Huwag ka matakot. Yes, ako ganun din men sa simula. Natatakot ako, nagtatago ako. Pero, kahit hindi ako, nagtatago ako, hindi ko kinakausap ang mentor ko dahil nandun yung pressure, pero ginagawang ko ng action. Nung pinapahit ako ng mentor ko ng Sapphire, sabi ko, kasi pag nakikita ko yung mentor ko, tinatawagan ako, tumataas yung pressure ko. Pero nagchat-chat ako, Mother, don't worry, everything is under control. Mahihit ko ang Sapphire, magrurubi ka. Pinanindigan ko yun, mga mens. Kaya mga mentors, pag yung mentor mo nandiyan ka, pinupush ka, i-embrace mo. Kasi yung pressure na yun, itre-treasure mo. Why? Kasi pag yung pressure in-embrace mo, ang magbubunga yan, grabe, hindi mo pagsisisihan. Why? Kasi diyan ka mag-grow, dahil diyan mababago ka, iba na rin ang way of thinking mo. Pagdating din dito, once na nag-growth ka, ang kasunod dito, pwede ka nang mag-lead. Kasi dahil in-expose mo ang sarili mo sa mga mentors, dahil sa experience, dahil doon, nagkakaroon ka na ng initiative. Pero mga mentors, ang leader, ganito ha. Ang leader, hindi lang ibig sabihin may grupo ka. Paki-type 5, sino dito gusto maging isang leader? 5. Paki-type 5, mga mens. 5. Okay, mentor. Sila lang, Mentor Shirley, Mentor Bernadette. How about the rest, mga mens? Mentor Maricon. Okay, mga mentors, pag sinabing leader, hindi lang naman ibig sabihin sa grupo. Bago ka magkaroon ng grupo, bago ka magiging isang leader ng isang grupo, ang pinaka-importante na kaya mong i-lead ay sarili mo. Yan ang unang-una mong i-build, ang sarili mo. Ang hirap naman mga mentors na mag-lead ka ng isang grupo kung sarili mo mismo hindi mo kaya i-motivate. Kung sarili mo mismo hindi mo kaya i-inspire. Kung sarili mo mismo hindi mo kaya i-push. Ang kalaban mo dito mga mentors, sarili mo, hindi mentor mo, hindi downline mo. Kaya nagsimula tayo sa self-growth. Habang nagsisimula ka mag-isa, i-grab mo ang opportunity na mag-gain ng knowledge, wisdom, experience para maging ready
para mahalin mo ang sarili mo. Mens, bakit mo lagi sinasabing ang lead? Kasi sa pagli-lead, dito mo din matututunan kung paano i-handle ang emotions mo. Mga mentors, on cam ako dito. Mag-on cam ako dito kasi mga mentors, ba't ko sinasabi ito? Alam ko lahat tayo, mga mens, meron tayong silent battle. Sino dito may pinagdadaanan, mga mens? Paki-type 2. Sino dito may problema? Paki-type 2. Sino yung merong silent battle? Paki-type 2. Okay, okay. Paki-type 2, mga mensa. Ba't ko sinasabi i-build mo muna ang sarili mo? Kasi mga mentors, ganito. Pag ready ka na, pag sinabing leader, kaya mo i-handle ang emotion mo kahit gaano kahirap ang problema mo. Hindi mo yan iminimix sa negosyo. Kung ito yung open ko sa'yo, mga mens, tatay ko, muntik nang namatay. More than 2 years. Halos ilang buwan siya sa ospital. Nasa ICU siya, mens. 3 times nagka-cardiac arrest. So, malaking problema to, mga mens. Kasi buhay ng pinag-uusapan. Pero, hindi ko to iminix sa negosyo. Nakita nyo ba, mga mens, na wala ako? Nakita nyo ba nagmumukmuk ako? Nag-e-emo ako sa Facebook? Hindi, mga mens. Nakangiti lang. Yun ang tinatawag na silent battle. Kasi, mga mentors, pag negosyo, negosyo, wag natin i-mix ang mga problema natin sa negosyo. Yan ang sinasabi na leader. Alam niyo ba, mga mens? Yung tatay ko dyan, no, puno ng machine. Ang nag-ano lang sa kanya ng papa ko noon para makahinga, machine. Every day, mga mens, after work, diretso ako sa ospital. Pero pag may mga training, uma-attend ako. Pag may mga gathering, uma-attend ako. Yun ang tinatawag din na time management. I-organize mo din. Dito ka din tumatatag. Kaya, mga mens, napaka-importante, i-build mo muna ang sarili mo, i-develop mo muna ang sarili mo para sa mga dumadating na pagsubok, ready ka, kaya mo. At dahil dito ka rin magkakaroon ng standard. Bilang isang leader, ikaw ang role model. So, syempre, ipakita mo. Gusto mo magkaroon ng malaking grupo, ikaw bilang isang leader, ipakita mo uma-attend ka sa mga training, uma-attend ka sa mga event, nagbi-build ka, nagga-guide ka. Kasi eventually, yung nagsimula ka mag-isa dahil nag-gain ka ng knowledge and wisdom at ipinasa mo sa mga downlines mo, ano mangyayari kahit sila along the way, magkakaroon din sila ng resulta. Yung dating mag-isa lang ako, hanggang sa nagkaroon na ng mga car achievers, ilang Sapphire, si Mentor Claudine, ayun na nga, mas nauna pa sa akin, naging Ruby, pero ito yung sinasabi din success, mga mentors. Ang success kasi, it's not only about you. Ang success kasi, pag tinulungan mo ang ibang tao na maging successful din, yun ang successful. Dito sa IM Worldwide, hindi ka pwede selfish, mga mens. Hindi pwede ako, ako, ako. Ang I am worldwide, it's not ecology, it's genealogy. Nakikita nyo sa dashboard, ang nandun genealogy, hindi ecology. Although si Desabi independent distributor, pero kailangan nakadepende ka pa rin sa mentor mo in the sense na hindi pwede, hindi ka naka-attach sa mentor mo. So, pag sinabing leader, mga mens, i-lead mo muna ang sarili mo bago ka mag-lead ng ibang tao. I-build mo muna ang sarili mo na maging matatag at marunong ding makisama. Kasi pag sinabing building, mga mens, kailangan din alam mo ang bawat strength at weakness ng mga downlines mo. Bakit nandito ang core?
ang core ng EA. Alam niyo ba mga mentors, it's normal eh. Minsan nagkakaroon kami ng misunderstanding mga yan. Diyos ko po kung alam niyo lang. Pero ito pa rin, buo kami. Kasi nalaman namin kung ano yung nung strength at weakness ng bawat isa. Alam mo na ito yung kahinaan niya. Alam mo na ito yung strength niya. Alam mo na din, dito din lumalabas mga mentors. Pag ikaw ay isang leader, kailangan alam mo ang DISC. Ang DISC mga mentors, hindi lang sa mga i-approach mo, sa mga client mo. Ang DISC para din sa mga kapwa mentor mo para marunong kang maki-adapt, alam mo kung paano mag-adjust. Paki-type adjust. Paki-type adapt. Hindi pwede, ganito ako. Mens, ganito ang ugali ko. Ay, mens, hindi pwede. Kailangan matuto kang mag-adjustments. Di bale, matalo ka sa isang, conversation kaysa mawala yung tao sa'yo. Take note, mga mens, ang negosyo natin ay tao-tao business. Ang negosyo natin ay network. Ibig sabihin, grupo. Pag nawala ang tao sa'yo, asan ang grupo mo? Dahil sa ugali mo, sa attitude mo. Wrong, mga mens. Kaya dapat matuto tayo mag-adjust. Para kasing, pag dito sa Emerald, pag ikaw leader, para kang isang ina or isang magulang. Hindi naman lahat ang mga anak mo is same ang ugali, tama? Iba-ibang ugali nila. So, iba-iba din ang approach mo sa bawat isa. So, ganon din dito sa I Am Worldwide. Bawat downlines mo, iba-iba ang personality nila. Kaya, ikaw bilang isang leader, isang mentor, nag-a-adjust ka, ina-adapt mo kung ano yung personality na meron ang downline mo. And at the same time, kailangan din ipaintindi mo sa kanila kung ano yung dapat. Okay, mga mens? And next, ito tayo. Vision and faith. Sabi ko kanina mga mentors, kaya ka nandito dahil meron kang nakita. Meron kang na-vision. Mga mens, paki-chat, anong na-vision mo dito sa Emerald World nung nagsisimula ka? Gusto ko malaman, anong nakita mo dito kay Emerald World? Anong agad na-vision mo? Bakit nag-join ka? Ako mga mens, sabi ko sa inyo, ang nakita ko kasi yung opportunity. Sabi ko ay dahil dito, hindi na kami OFW, pwede na kami, may chance na pwede na kami makauwi. Kayo mga mens, anong reason nyo na nandito sa I'm Worldwide? Nung nagsisimula, great opportunity. Sabi ni Mentor Shirley, sino pa ang mga iba mga mens? Anong nakita nyo dito? Bukod sa products. Kasi along the way, makikita mo din naman yung opportunity na pwede mabago ang buhay, sabi din ni Mentor Bernadette. Ang iba mga mens, extra income. Okay, so lahat tayo nakita natin is uh, uh, time freedom and financial freedom. So dahil sa vision, ayun na nga, nagkakaroon na tayo ng goals. Gusto ko ng ganito, gusto ko maging mover, gusto ko ng just for you, gusto ko magkaroon ng may pera sa barley, ayan, gusto ko magkaroon ng house and lot kasi yun ang nakikita natin sa mga top mentors natin. Pero mga mentors, hindi sapat ang vision kung wala kang faith. Sabi ko kanina mga mentors, kailangan lagi nandun yung belief mo na nandyan. Kasi minsan mga mentors, dahil sa fame, dahil sa success, nakakalimutan natin minsan ang Panginoon. At dahil doon, minsan yun din ang magbabagsak din sa atin. Kaya mga mentors, laging tandaan, wag nating kalimutan si Lord na makicommunicate sa Kanya in good times, in bad times. Kasi siya din lang din ang kagabay natin mga mens. Pero there are times kasi dahil dito tayo na sumasablay. And take note mga mens with God all things are possible. Pero dito tayo kasi minsan sumasablay sa purpose. Mens, bakit? Kasi mga mens ganito, iisa lang naman ang company na ginagalawan natin, tama? Isa ang products natin, isa ang complan. Yung mga products na minamarket natin, same-same. Pero bakit hindi lahat kumikita? Bakit hindi lahat mabilis ang resulta? Dito sumasablay sa purpose. Dito, anong purpose mo?
Bakit ka nandito kay worldwide? Kasi kung hindi ganun kalalim yung reason mo na nandito, petics ka. Kung pang sarili mo lang, minsan kahit okay lang kung hindi ko gagawin. Pero what if gagawin mo to para sa mga mahal mo sa buhay? 'Di ba? Ginagawa mo lahat, ipaglalaban mo para sa mahal mo sa buhay. 'Di ba gagawin mong lahat para sa mga mahal mo sa buhay? So tanongin mong sarili mo, bakit hindi ako kumikita dito? Hindi ba ganun kalalim ang purpose ko? Hindi mo pa alam kung ano talaga yung purpose mo dito. Kasi dito din nakadepende eh. Hindi kasi same-same ang purpose natin. Kaya hindi din same ang mga result or yung phase na meron tayo. Sabi nga dito mga mentors, the greatest strategy is not that but life without purpose. Di ba minsan, pag wala kang ginagawa, parang may kulang. You feel empty. Kasi hindi mo alam anong gagawin mo, hindi you feel lost. And sabi pa din dito mga mentors, your life has a purpose. Your story is important. Your dreams count. Your voice matters. You were born to make an impact. Mga mentors, anong gusto nyo na pag narinig ang pangalan mo, anong gusto mo mapakinggan? Ay, si Mentor Shirley, grabe yan. Ang daming natulungan niyang taong yan. Or, ay, si Mentor Bernadette, ang taray noon, anong mas gusto nyo? Kaya mga mentors, alamin nyo ano yung purpose. Alamin nyo ano yung mission mo dito. Kasi dito tayo nagkakatalo minsan sa purpose. Yung deepest why mo, hindi ganong kalalim. And ito mga men, ito yung ano namin, ang team logo namin, Elite Visionaries. Kaya ko siya pinangalanan ng Elite Visionaries ang team namin kasi lahat naman tayo nagsimula sa isang vision. Pero elite, pag sinabi kasi elite, kakaiba. Dito sa M Worldwide, sabi ko nga kanina, lahat hindi siya ordinaryo. Ang meron dito sa M Worldwide is extraordinary. Meron kang na vision mga mens, kailangan mo lang yung panghawakan. Pag ang pagiging successful, it's a journey. Kailangan meron kang kwento, meron kang istorya na ikwekwento. Hey mga mens, galingan mo. Galingan mo sa journey mo, sa kwento ng buhay mo dito sa M Worldwide. Pag sinabi kasi journey, dapat dito, talagang dadaan ka sa proseso. Yung tamang proseso, mga mens, ang ano ninyo ha, sunduin nyo. Kasi kung hindi siya tamang proseso, ang it's either mag-quit ka or nakuha mo ng result pero agad mawawala ka. Nahihirapan ka, okay lang mens, it's part of the process. Nare-reject ka, okay lang, it's part of the process. Yes, mahirap mens, pero pag nahihirapan ka, congratulations, ibig sabihin, dumadaan ka sa tamang proseso. Pero kung hindi ka nahihirapan, ibig sabihin, petics ka lang. Kaya sa mga nahihirapan dito sa I'm Worldwide, hindi siya madali mga mens. Yes, it's true. Pero, okay lang. Kasi yung pagdaan mo sa prosesong yun, yun din yung magiging direction mo para maging successful ka. Kung ano yung na-vision mo dito, na magkaroon ng time and financial freedom and health freedom, kasi syempre, napaka-importante din na health freedom. Ano tayo, healthy tayo. Dumaan ka lang sa tamang proseso mga mentors, makukuha mo din lahat. So, yun lang mga mentors, hold the vision and trust the process. So, I am Mari Carpilar and I am worldwide. Thank you so much mga mens. Ayan, grabe, ang galing. Thank you, Miss Maricar, sa grabing bagsakan. Kahit na nawawala yung signal, pero ano mo pa rin, Mens. Grabe, sobrang natamaan ako dun sa hindi idadama yung problema sa negosyo kasi
dumaan ako sa process na yan. Kaya medyo naghuminto, tumigil ako dahil nga doon sa, ah, yun nga, may pinagdadaanan din tayo na about sa family. Kaya ayan. Pero ngayon, totoo po yun, noted po talaga na dapat i-build na muna natin yung ating sarili, no? Kasi paano natin mag-lead ng malaking grupo kung yung mismong sarili natin hindi natin kayang i-build. Ayan po. Kaya wag natin idadamay yung problema natin sa ating negosyo. Kaya kasi hilain tayo pababa. Ayan. Sige po, picture po muna tayo, Mens. Ako po yung magpipicture mga mentors habang nasa daan ng ating inay. Ayan. Pagandahan ng ngiti. O, ayan. So, nakapin na po kayo na, Mentor Bernadette and Mentor Mari. Mentor Bernadette naman eh. Mentor Bernadette, Teka lang, Mens. wag ka na mag-gown. Sa amaten, Mens, ako nagawan mo sa signal. And natako. Sige, Mens. Sige, Okay. Mens. Give me your winning green. Okay, kayo muna. 1, 2, and 3. Ayan. Oh, isa pa. Baka naman nakapikit si Mentor Mari at pagalitan ako. Isa pa. Sige. 1, 2, and 3. Ayan. Gallery view. And then, back to you mamaya. Mandiyan na. Ayan. Sige, mga mens. Magsipaglabasan kayo. Kung ayaw nyo mapalo, sige kayo. Ayan. Sige, 1, 2, and 3. Ayan, may humahabol. Teka lang, teka lang. Okay, okay. Okay, stay lang kayo dyan. 1, 2, 3. Ayan. Ingat ka sa daan, Mentor Ann. Back to you, Mentor Bernadette. Maraming salamat po, mga mentors. Ayan po, yun nga po yung sinasabi ko kanina na wag natin idamay yung problema natin sa ating negosyo. At ayan po, sa mga gusto pong mag-ma'am, mag-unmute na lang po or magtawag na lang po ako. Ako na lang muna, mens, habang yung mga iba ay nagpre-prepare or tinatanggal pa yung hiya nila bago magsalita. Congratulations, Mentor Mari. Maraming salamat, no? At pinaunlakan mo ang invitation ni Mentor Ann. Yeah, ang hirap mong hagilapin. I know you're enjoying your stay there in the Philippines and ayan, na-miss ka namin dito sa Europe. And we will be seeing each other soon again. So, maraming salamat sa inyong na-share na wisdom for tonight. Sana ito po ay makatulong pa ng mas lalo sa inyong mga dear mentors, no? And napakaganda lang tong na-share ni Mentor Mari. Journey niya pero siksik diglig, no? Sa pag-share ng kanyang knowledge and skill. Kung napansin po ninyo, bawat slide, no, may katuturan lahat ng mga slides niya. So, congratulations sa inyo, Mentor Mari. And ayan, kagaya ng sinabi niya, no, mamiso tayo. Huwag mong piliin kung kanino ka makikipag-usap. Huwag mong gawing sukatan kung siya ay mas bata, matanda man, or siya ay bago, or may mga, may mga results na. Bawat leader dito, yan, napansin ko yan eh. Bawat leader dito, newbie man yan, baguhan man yan, o matagal na, may kanya-kanya silang sikreto na pwedeng i-share sa inyo. Kagaya na sinabi ni Mentor Mari, fishbone approach. Ayan, para sa mga bago siguro hindi pa na masyadong kabisado itong fishbone approach. Si Mentor Maricon, ikaw yung pinakabago dito sa atin, no? Wala na yung aking DR. Fishbone approach po yung yung parang kakain ka ng isda. Yung laman lang kakainin mo. So, yung tinik, itatapon mo. Yung hindi angkop sa'yo na nasasabi ng mentor na kausap mo, pasantabi mo lang. Don't just judge.
wag mo na lang i-embrace yun kasi hindi angkop sa pagkatao mo or sa prinsipyo mo. So kung ano yung nababagay or na aangkop sa yung pagkatao, yun ang kuhanin mo, yun yung copy-paste mo, yun ang i-apply mo. So, isa pa, yung law of association. Ayan, yung mga yung mga events. Tama nga rin yung sinabi ni Mentor Mari. Negosyante ka dito, mag-invest ka sa sarili mo. Yes, it's true. Meron tayong mga mentors na kapag baguhan ka, nandyan sila, magga-guide sila sa inyo. Pero eto no, may forthcoming na event. Ewan ko kapag nandyan ka pa, Mentor Mari, sa anniversary ng I Am. Wala no, sayang naman. Ayan, mga mentors, no, kami na wala dyan sa Pilipinas. Gusto namin makapag-attend yung mga ganyan. Iba. Iba ang feeling na nakakapag-attend sa mga event kasi iba yung magiging impact sa buhay mo or sa buhay negosyante mo dito. So, ayan, hindi lang ako yung magsasalita. Ayan, nakaprepare naman na po siguro kayo, no? Kung ano yung ma-share ninyo or meron kayong itanong. Ayan, this is your chance to ask questions. So, paano ba nagagawa ni Mentor Mari? Paano niya in-embrace? Oh, si Mentor Mari, OFW yan. Umuwi ng Pilipinas, trinay niyang mag full-time. O, ayan, 3 months yung in-embrace niya mag full-time. Meaning to say, iniwan niyang trabaho niya dito sa Europe, wala yang bayad ha. Wala yan bayad. So, ayan, since we are core, no? Kami ni na Mentor Ann, Mentor Chris, Mentor Mari, and Mentor Rachel, nagtanong yan si Mentor Mari. Itratry ko ba? Igra-grab ko ba? Uuwi ba ako na iiwanan ko yung ilang taon ko ng trabaho dito sa Rome and then aalis ako 3 months. So for sure yun, yung mga amo, hindi hihintayin si Mentor Mari. 3 months ba naman na walang katulong? Hindi yun kaya ng amo. So ayan, Mentor Mari, ako na magtatanong. Baka they won't dare kaya baka mahihiya sila. Ano ang naging trigger point mo na in-embrace mo yung 3 months? In-embrace mo ang pag-full time, taking the risk that na hindi ka na magkakaroon ng trabaho pagbalik mo dito sa sa Rome. Of course, makakahanap ka, pero wala na yung iba mong trabaho. Ano naging trigger point mo? Ano ang naging objective mo? Or ano talaga naging why mo? Bakit mo siya ginawa? Good question, mga mens. I meant, Alin. Actually, mga mentors, kasi ganito siya. Before ako nag-IM, full-time ako sa trabaho. So, eventually, dahil sa IM, nahihirapan na talaga ako na, kasi ito na meron tayong mga training, at straight to the point ako, sagabal ang trabaho kay IM. Sagabal talaga. Kasi, hindi mo nagagawa yung gusto mo dahil nandyan ang trabaho. Especially pag nandyan yung amo. So, sabi ko, nakikita ko naman ng ibang mentor na nandito sa Pilipinas, full-time, kaya nila. Bakit hindi ko din itry? Yun, andun din yung na, kung kaya nila, siguro kaya ko din. Take risk talaga, mga mens. You need to take risk. Kasi, eto siguro lagi nyo na ito laging napapakinggan. Hanggat hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Hanggat hindi ka nagtanong, sabi nga nila, the answer is always no. So, anong ginawa natin? Nag-try ako. Yes, matagal ko na talagang gusto umalis sa trabaho. Pero, sabi ko, pag uwi ko na lang, doon muna ako magpapaalam. And at the same time, sabi ko, di bale, pag uwi ko ng Pilipinas, eto, grinab ko na talaga yung opportunity. Minaximize ko, mga mens. Hindi rin siya madali, mga mens, kasi may family ako dito sa Pilipinas. Kasama kong mga magulang ko umuwi. Which is, yun din yung sanang pagkakataon na magkaroon ng quality time na talagang makasama ko sila ng buong buo without work. Pero, ito din yung lumalabas, mga mentors, time management na supposedly sana kasama ko mga magulang ko, pero mas pinili ko si IM. Hindi sa pinili, mas inano ko muna ang priority kay IM kasi ang IM, let's say, pansamantala lang yan mga mens. Ngayon lang yan. Pero pag talagang binigay mo yung 100% mo, hindi siya mag ano hindi siya aabot ng mahaba.
Kumbaga, ang I am worldwide mga mentor, shortcut yan. Shortcut yan sa mga pangarap natin. It's a sacrifice, small sacrifice lang yan mga mens. Nakakatakot, yes. Pero yung takot na yan, yun din ang maghuhubog sa'yo para mag-grow at mag-handle sa mga bagay-bagay na akala mo hindi mo kaya. Which is ito yung nag-trigger sa akin. Which is hindi ko pinagsisisihan. Sabi niya, Mes, paano yan? Hindi ka nagtrabaho, di wala kang income. Minsan siya ng barley. Kung hindi ka magaling mag-pay in, galingan mo mag-retail. Kasi sa box ng barley, sa isang box may 1,000 ka na mens. Dito sa Pilipinas, sa 1,000 nabubuhay ka na, hindi lang sa isang araw. Nakita ko yun mga mens. Ngayon mga mens, tanungin niyo ako, sa GGS, sa Avida, pumunta ako mens, nagtanong ako. Alam niyo mga mentors, yung 150 nagpapatak-patak sila. Ang 150 na kain nila ay para maghapon na yon. Meaning, kaya. Kasi minsan, kaya din tayo napapaano sa mga expenses, hindi dahil sa wala tayong pera, kundi minsan dahil din sa expenses na it's beyond sa kinikita natin. Yun ang natutunan ko sa GGS din. Yun ang natutunan ko sa Abida. Na wala sa kinikita natin, nakadepende din sa paggagastos natin. Kaya mga mentors, huwag kayong matakot na mag full-time or hindi ko sinasabi na iwan yung trabaho nyo, pero yung bigyan nyo ng kahit 2 oras sa isang araw, full-time na focus, ang laking impact yun mga mens. Marami akong nakikita dito sa sa Facebook. Busy, maraming pinagkakabalaan, pero hindi I am worldwide. Hindi na ako magpo-point ng name dito mga mens. Kasi marami dito na kaibigan ko. Pero sinasabi, ang hirap si IM. Pero wala, nakikita ko wala naman masyado ginagawa sa IM. Kaya minsan, ask yourself, mins. I-assess mo. So, yun lang, mins. Ang nag-trigger sa akin, ito mga mins. Mas gustuhin ko na mahirapan, pero alam ko na magiging bright ang future ko. Kaya nahihirapan ako, pero mananatili akong mahirap. Yun yung point, mens. Kaya kung tatanungin ko kayo, mens, ano kung gusto nyo? Nahihirapan kayo pero mananatiling pa rin kayo mahirap? Yung nahihirapan na hindi mababago ang future nyo? O yung nahihirapan kayo pero alam nyo na babago ang future nyo? Gawin nyo ang isang bagay kung hindi rin naman nakakamatay. Na kung alam mo naman, yan din ang magbabago sa iyo para sa future mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Yun lang, mens. Yun lang, mens, Alin. Thank you, Mensa Maricar. No? Hindi po ako yung host, pero syempre sasagutin ko po kayo. Tama nga po yung ano. Thank you for sharing. And tama yung sinabi mo, no? Subukan ninyo kapag alam nyo naman na hindi nakakamatay. Sabi nga nila, kung gusto nyong may mabago, dapat gumawa kayo ng bago. Kasi sabi nga nila, you will always get what you've always got if you will always do what you've always done. Ayan, di ko yan makakalimutan na laging sinasabi ni Mentor Rachel yan. Noon hindi ko magets-gets. Sasabi, parang tongue twister lang. Pero tama. Tama. Iyon at iyon ang magiging resulta mo kung iyon at iyon din ang ginagawa mo. So, ayan, no, maraming maraming salamat. Talaga, ang galing-galing mo, Mentor Maricar, no? Sa mga mentors na nakamit kay Mentor Maricar in the, ano, no, in Ilocos, sana, na ano siya, na nahawakan niyo siya at na-absorb niyo yung kanyang energy and enthusiasm, no? Napakagaling lang niya and I miss you. I miss you, Mensa Marie. So back to you, Mentor Bernadette. Mga mentors, mag-ask kayo. Huwag kayong mahiya. O ako na yung magtatanong na kaagad. O Mentor Maricon, share ka, please. Yes, amazing morning po, mentors. Talaga dito kay ay ang dito natin mararanasan yung time and financial freedom. Kaya ngayon po,
At bago pa lang sinusubukan na laging magpa-plug-in para may makuha ring mga ano sa mga nagte-train. Kasi dito malaki ang opportunity ang makukuha natin. Um, Dapat isang tabi ang problema, ika nga ni Mentor Maricar, para ano, para i-ano muna na, pag yung problema, wag natin isama kay ano, wag natin, lalo na pag sa mga Facebook, wag tayong mag-post doon ng mga about sa problema natin, mga ganun. Iano natin, mag-focus tayo kay ayun para balang araw ma-achieve din natin ang goal natin. Thank you sa bagsakan, Mentor. Ang ganda. Malakas lang kasi ulan kanina. Hindi ko maintindihan yung iba kanina eh. Kaya yung tinawag ako, hindi ko na anong Mentor kasi lakas talaga kanina ng ulan. Pasensya na po. Pero maganda po talaga yung ano, yung training. Marami akong natutunan dito. Kasi ako rin may kinakaharap ngayon na problema pero lalaban. Yun lang po, Mentor. Salamat ulit.